may kinalaman si Bong Pineda? Siyempre naman, walang papasok po ng klase, lahat ng klase sugal na o pagkakitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. Bakit naman napunta doon? Ibig sabihin ba nito ay may kinalaman si Bong Pineda? Siyempre naman, walang papasok po ng klase, lahat ng klase sugal na o pagkakitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. So, ibig sabihin nito, yung muro-muro lamang yung hearing nila na sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Na kunwari, lumalabas si Vice Governor Baby Pineda na asawa ni Bong Pineda, ay wala kuno siya ang alam. Parang lumalabas na sinasabon o pinapagalitan niya si Mayor Jing Capil ng Purak, Pampanga. At bakit hindi niya alam? Hello, napakalaki ng 10 hectares na mga 46 buildings, hindi makikita ng tao. At napapalob yan na kalagay niya malapit sa boundary sa Angeles City. Hello, paano mo hindi malalaman yan para hindi makita? Tapos naglagay pa si Jing Capil ng extension office ng municipal government ng Purak malapit sa Pugo at nilipat pa nila yung PNP police station diyan malapit sa Pugo. Paano ba sasabihin na hindi nyo alam yan? At pagkatapos ang nangyayari pa dito ay may malawak talaga na kutsabahan. Biro mo magre-raid na lamang noong June 6, binawi pa ng Regional Trial Court ng Malolos Branch 14 ang search warrant na pinalabas nito. Actually, binigay ng RTC Branch 14 ni Judge Maria Belinda Rama. Ano ba nangyari sa iyo, Judge? Kahit anong paliwanag mo, Judge, siguro sa Supreme Court makakalusot ka sa paliwanag mo. Pero sa akin, buo na ang paniwala ko na binayaran ka rito, Judge, kung bakit mo binawi ang search warrant mo. Akalain mo na binawi mong search warrant sa kasagsagan na nilulusob na ng PAOK ng mga CIDG ang compound ng Pugo tapos babawiin mo. Anong klase? Bakit mo binawi? Ikaw, Judge, meron tayong kasabihan, hindi lang kasabihan, kundi batas sa korte. Lahat ng mga kaso, kapag nagdesisyon man ang korte, mali man o tama ang desisyon, walang karapatan at walang kapangyarihan ang judge na bawiin ang kanyang desisyon. Okay? Halimbawa, si Bong Pineda ay sinintensyan mo na trafficker ng pera. Meron bang trafficking ng pera? Pagkatapos man nasintensyan, ay bawiin ay mali pala. Hindi po pwede ganon sa korte. Bawal po yan, judge. At dahil ginawa mo yan, kahit na yan ay kakatanggal mo sa trabaho, ibig sabihin, mas malaki ang dahilan kung bakit mo kinaya na isugal ang iyong karera. Ganon lamang po, Judge Maria Belinda Rama ng Branch 14, Malolos Regional Trial Court. Ngayon, nang pinalabas mo ng alas 7 ng gabi ng June 4, ibig sabihin po, napag-aralan mo na ng husto ang kaso, ang application ng search warrant na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung pag-aralan mo na, nagkaroon ka na ng desisyon. Pagkatapos, i-implement na ng June 5, pinatawagan mo ang mga pulis na binabawi mo yung search warrant. Ay hindi po pwede. Uulitin ko lang, para ka lang nagdesisyon na si Haloslos ay nag-rape ng babae. Desisyon mo yun, tapos pinabawi mo, ay mali pala. Hindi po pwede yan, judge. Mali ka man o tama, hindi mo pwede bawiin ang desisyon mo sa pag-aproba ng aplikasyon ng search warrant ng mga pulis. So, na ginagawa mo, binawi mo, tapos nag-hearing ka ulit. Ano? Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, judge. Araw-arawin kita pag hindi ka pa matatanggal kasi hindi talaga ako maniniwala na honest mistake. Meron bang honest mistake sa judgment? Ang honest mistake mangyari, yung nailabas mo ng judgment, mali man ng judgment, ay hindi mo binawi. Ganon po yun.
Pangatlo, yan ang kasabihan that once the judge has acted on the case and decided thereto, the only way na mabago ang desisyon ay kung magsampa ng tinatawag na motion for reconsideration. Tanong, Judge Rama, may nagsampa ba ng motion for reconsideration sa search warrant na sinampa mo? Sagot, wala. Ang tawag dyan, kung kusang loob mo, ang tawag dyan sa technical term ay motu proprio. Mali po yun, Judge, mali po yan. So dapat kang tanggalin. Tanggalan ka pa dapat ng lisensya sa pagkaabogado. So, may tinatawag dyan na kung nadesisyonan mo na ang kaso, nawalan na ng kapangyarihan ang judge na babaguhin ang kanyang kaso, sabi ko nga, maliban lamang isang dahilan. Kung may nagsampa ng motion for reconsideration. Pero kung may umapila, doon ay apila sa mas mataas na korte. At ang magbabago ng desisyon ay yung mas mataas na korte. Ang problema dito, problema na nga mga Pilipino na hindi makakakuha ng katarungan, walang patas na laban sa mga korte, dinadagdagan nyo pa ang kasiraan ng pangalan ng Supreme Court. Anong klaseng judge ka? Judge Maria Belinda Rama, mag-resign ka na. At kahit na mag-resign ka, ako mismo magsasampa ng disbarment laban sa iyo. Next, nung magre-raid sana ang PAOK, ang tinatarget nilang aristuhin sa Purak ay 1,000 mahigit na mga trabahante na makakaramihan mga Chinese. Pero ang naabutan nila dahil sa mayroong timbre, nagtimbre, may timbre na galing sa pulis at nagtinimbrihan pag korte, kaya binawi yung search warrant. Kaya nangyari, imaginein mo sitwasyon. Umiikot ng mga pulis sa lugar, tapos biglang inaaristo na, tinututukan na ng baril kung sino ang dapat arestuhin, tapos sabay utos ng judge, "Hoy, bawi! Ano bang gusto mo mangyari, judge?" Sabi ko nga, wala ka ng karapatan na bawiin ang lahat ng desisyon kahit sinong judge. Tanong mo man sa judges o justices ng Supreme Court ng United States of America, hindi po pwede yan. Ang tawag dyan, once you have decided in a case, that is already functus officio. Your duty stops. Wala ka ng kapangyarihan. Judge, I want you to see the punishment that shall be meted on you. Ang problema sa inyo ay kayo lang. Imposible naman yan, Judge, na inosente ka pa. How would you not claim that you were innocent? Pinag-aralan mo na ng isang araw, buong mula araw, yung pag-issue bago mo pinalabas ng search warrant. Tapos ngayon, babawiin mo, ay mali pala, ay mali. Tapos napatawag ka pa hearing ulit. Pagkatapos binasura mo, sabihin mo na ano sinabi mo na wala, hindi na patunayan ng mga PAOK TF na mayroong dahilan para ma-issue ng warrant, search warrant. Ano kang klaseng judge ka? Next. Ang target nila na mahigit 1,000 na mga Chinese ay nakaligtas. Ang naabutan ng PAOK TF ay 156 na lamang na mga foreigners. Ang iba dyan, mga 30, mga Pilipino, kaya nag-186. Ang ibang mga 1,000 mahigit ay nakalayo, naka-iskapo. Tapos, nang in-interview ng mga media, itong official ng Purak Municipality, sinabi nila, hinahanap si Mayor Jing Kapil. Sinabi niya na, ay nasa Boracay. 5 araw na daw nasa Boracay. Yan pala, nasa Boracay. Hindi Boracay. Tinakbo doon yung mga inchik. Maaga pa, 5:00 pa lang, ay sumakay na ng mga bus at inilisan. So ngayon, ang iba, tumulong din sa pagpatakas ay yung hepe nila ng pulis, yung babae na chief of police. Dinala sa Angeles ang iba. Sa Blue Hotel. Kaya ang iba dyan, natagpuan sa Fontana Hotel. Naaristo ng PAOK ang iba mga opisyal na mga Chinese na pugo. So,
Iyan po ang katibayan na ang ating mamamayan ay inyong tinatapakan sa inyong abuso sa opisina, sa isa lang ang pakay at isa lang ang dahilan para kayo'y kumita. So, Mr. Bong Pinida, huwag mo sabihin na hindi mo alam yan. Sasabihin na misis mo, hindi niya alam. Nagkunwari pa kayo na muro-muro na mga hearing ng sangguniang panlalawigan. Aba, pinagalitan mo pa kunwari yung mayor ng Purak na si Jing Capel na kunwari wala kang alam. Aba, ano ba yan? Tapos si Jing Capel naman, nung tinanong siya, bakit mirong extension office ang Office of the Municipal Government ng Purak? Doon sa malapit, doon mismo sa Pugo, sa loob mismo ng Royal Grand Palazzo. Ang Royal Grand Palazzo, doon sa loob na yan, na subdivision na yan, matatagpuan ang 10 hektarya na Pugo. At bakit doon mo nilagay ang extension office? At sinabi mo pa sa hearing na hindi ka nagbigay ng business permit noong 2024. Pero bakit hinayaan nyo sila na mag-operate? Ano ba yan? Anong paliwanag mo yan, Mayor Jing Capel? Problema sa inyo eh. Lahat-lahat na lang dahilan, mali-mali na kontra-kontra mga inyong mga rason sapagkat hindi totoo, sapagkat kayo ay talagang naghabol ng pera dyan. Lito Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo! Tatakbo-takbo ka pa. Hindi ka ba nahiya sa mukha mo? Tatakbo-takbo ka sa ilalim ng ticket ni Bongbong Marcos? Tatakbo sa 2025? Huwag nyo na iboto yan, mga kabalin. Huwag nyo na iboto yung ng traidor sa Pampanga. Dami-dami mo ng mansion. Bilyon ang kinurakot mo sa Lahar Quarry. Tapos marami ka nang ninakaw, nagnanakaw ka pa rin. Chairman ka ng Games Amusement. Tapos iyan po ang committee ng Senado na nakamonitor sa mga Pugo. Bakit hindi ka nag-investigate? Bakit kailangan pa na mag-investigate nila ni Risa Hontiveros at Win Gatchalian? Bakit sila gumagalaw? Bakit hindi ikaw? Dahil hindi ka marunong magtanong ng tamang tanong, hindi ka marunong magpatakbo ng hearing, bakit ka patatakbo? Wala ka palang alam kung gagawin ko paano gumawa ng hearing. Bakit ka patatakbo, Senador? Ito naman si Bong Pinida. Bakit? Ang tanong ko lang si Bong Pinida, mga 400 na Pogo workers na hindi nahuli ay sumibat at ngayon natagpuan na sila sa Pradera Resort. Yung Pradera parang theme park yan. Maraming swimming pool dyan, marami kung ano-ano, at may mga building dyan. Dyan na ngayon nag-ooperate ang Pogo. Kaya kumpirmado ito ni Winston Jan Casio na spokesman ng PAOK na nagsasabi na yung mga nakasibat sa mga Pogo dyan sa ay sumibat sa kani-kanya mga bahay-bahay. Marami silang mga packets. Pero ngayon, mas malaking grupo ng Pogo na sumibat doon sa Pradera Resort sa Lubao, Pampanga. Ang location nito ay doon sa Prado, Siangco, Lubao, Pampanga. Paliwanag ka naman na Mr. Bong Pinida kung alam mo ba yan o hindi. Baka sabihin nyo, hindi nyo alam yan. Sabagay, baka manager mo lamang ang kausap, hindi mo nga alam. Pero imposible naman, hindi rin alam ng misis mo. Imposible rin hindi alam ng anak mo na siyang gobernador. Hoy, Dennis Padilla, gobernador, magpakalalaki ka nga. Sana hindi totoo yung nabalita ko na ikaw ay bakla. May asawa ka pa naman. So, yan lamang po ang aking masasabi rito. Na mga kababayan na-discover ko rin, si Lito Lapid ay kumita din talaga ng malaki dyan. Pero mo, ikinwento ko ng nakaraan na yung lahat ng mga lupa dyan ay mga agrikultura yan, agraryo yan na lupa. Ibinigay na sana sa mga farmers. Ay tinulungan mo pang ng agaw ng lupa na si Roberto Pert Cruz, kanyang mga kapatid na mga nagbubuo ng korporasyon na tinatawag na Victoria Tourism Park Corporation.
At nagpatayo sila na kayo ng malaking subdivision dyan, exclusive subdivision na Grand Palacio Royal dyan sa Purak. At sakop ng Grand Palacio Royal yung 60 hectares na golf course na pinatayo ninyo yan at dyan lagi naglalaro si Lito Lapid. Sabihin niya, hindi niya alam. At kung pupunta ka sa golf course, makikita mo talaga yung 10 hectare na Pogo na complex. Pagkatapos, mayroong hotel dyan. Oh, grabe naman kayo. Bakit hindi kayo naging matapat sa bayan? Pwede na, tapat na yung kikita, tapat na yung mabubuhay yung tao. Yung 3 beses makakain isang araw. Sabi pa nga ni Steve Jobs bago siya namatay, aanhin ko ang Rolls Royce. Kaya kung gamit ko lamang ay simpleng Ford o Toyota na makakarating din ako sa aking patutunguhan. Sabi ni Steve Jobs, aanhin ko ang magagara na mga relo, mga Tissot, mga Omega, mga Rolex, kung ang simpleng relo ay makapagbigay din parehong oras din. O sabi pa ni Steve Jobs, aanhin ko ang mga palasyo na makatulog naman ako na maayos sa simpleng bahay na may aircon. Aanhin ko ang maraming bahay na ang tao ay makakatulog lamang sa isang bahay, sa isang oras. Aanhin ko ang maraming sasakyan na yung tao ay makapagbaniho lamang o makasakay lamang sa isang kotse at a time. Oh. Ang sa inyo, alam mo, natural na yan, yung weakness ng mga kurakot, hindi sila makaligtas sa tinatag na bibili ng kotse, bibili ng bahay, bibili ng kung ano-ano. Kaya dyan sila na ano. Kaya ito naman, may connection din ito dito si Mayor at Mayor Lisildo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan. Kasi lumalabas sa aking mga mula sa bubuit sa aking at saka sa aking research na umutang siya ng mahigit 1 bilyon sa pangalan ng bayan ng Suwal, Pangasinan mula sa bangko at ang pera daw yan, malaking bahagi ng perang yan ay kinapital sa Pogo at ginawa niya yan sa ngalan ng pag-ibig niya kay Alice Go. O si Alice Go at saka si Cassandra Ong ay magkasosyo yan. At si Cassandra Ong ang nagpapatakbo ng Pugo sa Purak. So, ibig sabihin, isang grupo lamang sila. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin na may kapital din si Mayor Kalugay doon sa Purak Pugo. Ay, nako. So, paano natin gagawin ito? Ang pag-asa na lang ng ating bayan ito ay umamin sila ng kanilang ibalik na lang nila yung mga pera sa mga akusasyon nito ng aking mga bubuit ay aaminin nila at hingi na lang ng mas mababang kulong. So mga kababayan ko, ang problema nito, sila po ang connection lang sa Lucky South 99. Ang Lucky South 99, yung September 17, 2022, ay ni-raid na yan. At bakit Mayor Kapil, hindi mo alam yan? Dapat kasuhan ka na sa paglabag. Dapat suspindihin ka na kagaya kay Alice Go. Kaya tinatawagan ko si Secretary Binhar Abalos na isampa nyo na ang kaso sa Ombudsman laban kay Jing Kapil. Biro mo, pinapatakbo niya ang Pugo nitong huli, 2024, walang permit. Hinahayaan lamang niyan tumakbo. Ay, nako. Noong umpisa na kung 2020, kung humingi ng permit ang Pugo, 45 minutes lang, approve kagad, approve! Habak biro naman sa ibang mga munisipyo, ibang siyudad, pag humingi ilang linggo pa, may bigayan pa ng pera sa Bureau of Fire para lamang at bibili ka pa ng kanilang tinatawag na fire extinguisher para lamang mabigyan ka ng titulo. Ay, nako. Mr. Bong Pinida, binibigyan kita ng pagkakataon na hindi sabihin mo na hindi mo alam ang mga 400 na puguwista dyan sa loob ng Pradera Resort dyan sa Lubao, Pampanga. Sige, aber nga. Dyan lang muna tayo magtatapos at mag-shout out lang ako. Sabi ni Superman si Superman si magandang gabi, no? Si Miriam Mercado, good morning from Daly City, California. Tapos si Music Lover, si Mercy Dress, tutulog-tulog si Kapil. Si Jing Kapal mukha. Norms B, more power to you. Vlog sir, thank you. Tapos si Miriam Mercado, akala ko si Miriam Santiago.
Tapos Raul Diamante, attorney, ingat, we need you in the Senate. Mag-ingat tayo. Stay safe talaga tayo. So Mary Jane Guna, tapos si Maria Alejandra Tugas, go attorney. Noel, Lifestyle and Leisure. Magandang gabi, attorney Toto, katotohanan. Tapos si June Aristo Lapid. Ay, Lapid din ito. Watching from Texas. Sa Texas, USA naman pala eh. Si Erlene Villarin, Dr. Attorney Toto Kasing for Senate 2025. Philip Bubugo. Tapos si John Baldonado. Tapos sino pa? Joseph Jojo Neri. Sino pa? Si Samurai, Seven Samurai. Tapos si Elvira Riza Arizo. Tapos si Clemente Tardaguela. Si Music Lover. Si Alberto Amar Menta. Danilo Itorma. Tapos si Renz Lalo Biray. Tapos si Mary Jane Guna, thank you sa inyong speech sticker. Oy, bigyan nyo naman akong sticker para marami akong magagamit sa pagtakbo ng eleksyon sa 2025. Si Abby De Leon Peralta. Tapos sino pa? Si Renz Lalabiray pala, no? Akala ko si Renz Abando na idol ko sa basketball. Si Joseph Jojo Neri. Tapos si sino pa? Balik tayo sa taas. Ang dami-dami. Okay, no? So si Doming Ligario. Papa Dom, dyan sa Tanawan, Batangas. Ricky Pagela, good morning. Senator Toto, ibulgar na ang mga magnanakaw at protektor ng pugo para matigil na yan dahil pinagkakakitaan lang nila. Tapos ito si Romualdez sa Sausaw pa. May balak talaga ito si Boy Ayuda. Oy, Boy Ayuda, ano naman ang gagawin mo? Ano bang legal? Ano bang legal na pugo? Pare-pareho lang yan. Tapos sabihin mo, legal yung yung sa Kublandia. Ang pinoprotektahan nyo, legal. Ang hindi nyo protektahan ay illegal. Ano ba yan? Si Alex Solen, magandang gabi, Dr. Toto Kausing. Tapos Mirim Pabilla, good evening po. Tapos si Sene Tesner. Tapos si Victoria Castillo. Tapos sino pa? Si Virgilio Borero. Tapos sino pa? Si Amalia Nukon. Kamag-anak to ni Vlogcaster Amandin Nukom. Nukom pala siya, Nukon naman ito. Inday Tambalustay. Ferdinand Suba. Oy, inaanak. Diyan ka pala sa Nueva Ecija, sa San Jose City. Si Super Mamshi, si Shirley Bautista, si Joel Mendoza. Tapos Elvira Riza Arizo, nabanggit ko na. Si Epin de la Rosa. Si Amalia Nukon, na nabanggit ko na. Si Crispy Rivera, Mayap Abingi. Dr. Crispin. Jolta Maranan. Peter Alodino. Amalia Nukon. So, Maynard Antonio. Rino Concepcion. Sino pang iba? Jolito Maranan. Alam mo, napakarami nyo. Hindi ko kayang basahin. Fernando Lantican. Imar Nibal dyan sa La Union. Bunyog La Union yan. Virgilio Borero. Tapos si Victoria Choice. Si Believels True. Ang ganda ng pangalan nyo. Rinaldo Particio. Tapos sino pa? Margarita Lagumbay. So, Bimar Lidia Manuel, si Federico Mana, si Yuseri Rashida, Inday Tambalustay, nais ko lang i-shout out si Manuel Estuco dyan sa Zambales, si Ernesto Lagrabada dyan sa Seattle, Washington, si Attorney Manuel Saiz o Fiscal Manuel Saiz, Manny Saiz dyan sa Naga City, sa Bicol. Magandang gabi dyan kay Melvin Del Puerto sa Bicol. Mga grupo namin yan sa Man Cave International. Ay salamat naman si CHF nagbigay ng sticker. Si Judith De Los Reyes, sino pa? Violeta Bracabacamonte, Jose Habonete, Riverman, Jimmy Ariopagita. Salamat naman, may isa pa nagbigay, So, pasalamatan natin itong una yung mga nagbigay ng sticker sa atin.
At malapit na tayo matapos kasi mahaba ng ating na tackle. Si Mary Jane Guna nagbigay ng sticker. So tulungan niyo lamang ako para ito pong gagamitin ko sa pagkakampanya para makasiguro na tayo na magkaroon kayo ng senador na talagang totoo, na totoong konsensya ng bayan. Si Henry Huerta, Huerto, maraming salamat sa iyong sticker. Si G. Watanabe, maraming salamat po, magandang gabi. Tapos Jessie Kim, marami na kayo, no? So Tatay Villa, Raymond Philip Songko, okay? So Noli Bafencia, George Safari, Elgin Villarin, Romeo Lumasak. So anyway, sa inyong lahat po ay magandang gabi po sa inyong lahat at mapapaalam na muna ako. At isang magandang gabi, Bong Pineda!